Hi guys, narito ang ika-66 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Si Zion ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Nasa harap na ni Zion ang dalawang halimaw. Tumalon palayo si Zion. Papunta na sila. Sumunod ang dalawang halimaw. Biglang may ham-attack na puwersa sa dalawang halimaw. Nagulat si Zion. Ang food panda pala ito habang nakakapit sa yelo. Gumamit ng skill, gravity field. Sabay gamit ng yin-yang blast. Boom, sabog ang dalawang halimaw. Niyali, ayos ka lang. Maganda iyan. Ipinakita ang palubog na araw. Dala ng food panda si Ninger. Sabi ng ating bida, si Ninger ay malubhang nasugatan, gagamitin ko muna ang aking soul energy para pagalingin siya. Ginamo na ng ating bida si Ninger. Sa isip ni Zion, ang sweet nilang mag-asawa. Si Ninger ay handang gawin ang lahat para sa iyo. Mahal na mahal ka niya, ano ako kumpara sa kanya. Walang ganoong lalim na pagmamahal sa atin, kaya anong karapatan ko na kunin ka kay Ninger? Ako ang anak na babae ng City Lord, mula pa noong aking pagsilang, kailangan kong dalhin ang kapalaran ng Glory City sa aking mga balikat, marahil ako ay nakatadhana na maging mag-isa. Gagamitin ko ang aking buhay para protektahan ang Glory City. Paano ako magiging tulad ni Ninger, na magmahal ng ganoon kalakas? Ang makasama ka lang bilang kaibigan sa buhay na ito ay isang bagay na dapat kong ipagpasalamat. Sa isip ni Gian, bakit siya umiiyak? Sabi ni Gian, papunta na naman sila. Mas mabuting pakitunguhan mo ng mabuti si Ninger. Nagmulat na ng mata si Ninger. Sabi ni Ninger, Niyali, ayos ka lang. Huwag ka nang magsalita. Ang iyong soul energy ay lubos na naubos, at hindi ka na makakalaban. Papupuntahin ko si Zion para ibalik ka sa mansyon ng City Lord muna. Matapos masipsap ang malaking halaga ng soul energy mula sa mga demonyo, nasa pangalawang antas na ako ng gold rank, na dapat ay sapat na para harapin sila. Maganda iyan. Sa isip ng ating bida, si Ninger ay lumaban ng husto para sa akin. Pero ano ang maibabalik ko sa kanya? Kailangan ko pang bayaran ang utang mula sa aking nakaraang buhay, pero sa buhay na ito, mayroon pa akong utang. Iwanan mo si Ninger sa akin. Salamat, Zion. Sabi ni Zion, kung may sasabihin, iwanan na lang natin mamaya. Gusto ko munang ibalik si Ninger. Sa isip ng ating bida, bakit ganoon si Zion? Well, basta hindi siya nasugatan, ayos lang. Nilabas niya ang isang flying knives. Sa isip niya, ngayon, ang mga demonyo ay sumusugod sa mga pader. Hindi oras para hayaang maglibot ang aking mga iniisip ng ganoon kadali. Tumalon na ang ating bida. Sumugod siya sa dalawang halimaw, Scarlet Flame Flying Knife. Tinamaan ang mga halimaw sa ginawang pag-atake ng ating bida. Tuloy-tuloy lang ang ating bida sa pag-atake sa mga halimaw. Ang Snowwind Demon Beast Army ay patuloy na umaatake sa loob ng isang araw at isang gabi. Mula gabi hanggang araw hanggang gabi ulit, sunod-sunod na ang mga gwardya ng lungsod ay nagpalitan ng pakikipaglaban, isa-isa, at isang katlo ng mga demonyo ang naubos. Arg! Roar! Roar! Boom! Umaatres na sila. Dahil ba iyon sa dagandong ng halimaw kanina? Isang itim gintong halimaw. Ang mga hukbo ng halimaw noon ay palaging walang habas na umaatake. Anong nangyayari? Lahat sila ay tumigil na ilang milya ang layo. Sabi ng City Lord, posible kayang lahat ng ordinaryong halimaw dito ay sumusunod sa utos ng itim gintong halimaw na iyon, kung gayon, masama ang sitwasyon. Marahil ay naisaaktibo na nito ang espiritual nitong karunungan. Sabi ng matanda, pero mula sa aking narinig noon, ang mga halimaw lamang na ranggo ng alamat pataas ang kayang linangin ang kanilang espiritual na karunungan. Sabi ng City Lord, nitong mga nakaraang taon, mas kaunti na ng kaunti ang mga eksperto sa atin. Ngunit ang ebolusyon ng mga halimaw ay lalong bumilis. Sa isip ng Patriarch ng Sacred Family, iyon ay isang bagay na nakumpirma na matagal na ang nakararaan.
Kung ang magagawa lang natin ay manatili rito para ipagtanggol ang Glory City, mapapawi rin tayo sa huli. Ang Dark Guild lamang ang nakakuha ng paraan upang buhayin ang sinaunang array, ang pagtakas sa kanila ang tanging paraan palabas. Dali, patuloy na magdala pa ng pulang langis. Narito na ang mga piraso ng kawayan. Samantalahin ang pagkakataon para magdala pa habang umatras sila. Sa isip ni Nieli, kailan kaya sila muling aatake? Ano ang ginagawa nila? Maririnig ang mga kaluskos. Maririnig ang mga kaluskos. Maghahadya sila ng mga bato sa Glory City. Napakaklalaking mga bato. Tapos na tayo. Marami ring maliliit. Sabi ng City Lord, ang mga halimaw ay talagang nakakaisip ng mga ganitong paraan. Kung ang ulan ng mga batong ito ay ihahagis dito, mahirap itong harapin. Ano ngayon? Hindi ko alam. Nagulat ang patriarch ng Sacred Family. Sa isip niya, paano kaya nagkaroon ng ganitong katalinuhan ang mga halimaw? Mabuti na lang at naging matalino ako. Kahit na umiiral man o hindi ang Dark Abyss Realm, ito na lang ang nag-iisang pagpipilian, sabi ng matanda. Nieli, ano ang gagawin ngayon? Kapag nagsimulang umatake, tapos na tayo, sabi ng ating bida. Mukhang gagamitin na natin ito ngayon, sabi ng ating bida. Master Yeziu, ilan ang mga ballistay na may shooting range na mahigit 5 kilometro, sabi ng matanda. Ballistay, marami tayo rito sa mga pader. Pero sapat lang ang lakas nito para patayin ang mga ordinaryong halimaw, sabi ng matanda. Kapag bumaril ka ng higit sa 2 kilometro, lalong humihina ang lakas nito, sabi ng ating bida. Hindi na kailangang pumatay ng kahit ano, basta maibigay lang ito doon, may nilabas ang ating bida. Tanong ng matanda, ang bagay na ito ay malakas ba? Sabi ng ating bida, medyo, isang bote nito ay makakapatay ng ilang daang silver rank na halimaw. Ilang daan, dali, kunin ninyo sa akin ang mga ballistay. Agad itong nilagay ng kawal sa mga pana. Naka-ready na ang mga pana ng mga kawal habang nakalagay ang elixir na binigay ng ating bida. Sabi ng ating bida, kapag pinatay natin ang isa gamit ito, ang dugo nito ay magdudulot ng chain explosion. Hayaan ninyong masaksihan ang kapangyarihang ito. Lumipad na ang palaso na may dala-dalang elixir. Habang hawak ng mga halimaw ang mga bato, may lumilipad na mga palaso. Tumama na sa lupa ang palaso. Lumapag na ang elixir. Gumawa ito ng napakalakas na pagsabog. Nanunood lang ang matanda sa mga pagsabog. Ang kapangyarihang ito, kahit ang gold rank na mga halimaw ay kailangan pang makalapit sa loob ng 3 kilometro kung gusto nilang itapon ang kanilang mga bato. Ngunit ang ating mga ballistay ay may range na 5 kilometro. Baril, baril, patuloy ang paglipad ng mga palaso papunta sa mga halimaw. Patuloy ang malakas na pagsabog. Habang sumisigaw ang mga halimaw, hawak pa rin ng mga halimaw ang malalaking bato. Ang Bloodburst Magic Bottle ay may pangkaraniwang epekto laban sa mga halimaw na gold rank pataas, parating na naman sila. Humakbang ng madiin ang isang halimaw. Binato na ang hawak-hawak nilang malalaking bato. Ang mga bato ay papalapit na sa pader. Tumama na ito sa pader. Bumagsak ang isang kawal. Habang gulat naman ang isa, may tatama sa kanyang malaking bato. Biglang nahati ang bato. Nagtaka ang kawal. Sabay tingin niya sa itaas. Si Gian pala ang hamati sa bato. Sabay tingin niya sa mga paparating pa. Inislash niya ang mga bato ng sabay-sabay. Harangin ang mga bato. Boom! Sumabog ang isang bato. Ang food panda pala ang may gawa nito. Salamat sa Diyos at hindi gaanong marami ang mga bato. Kung hindi dahil sa mga Bloodburst Magic Bottles, nasisira na sana ang mga pader ng lungsod. Sa isip niya kahit ang gold rank na mga halimaw ay hindi na kayang baliwalain ang mga pagsabog na ito. Papasikat na ang araw. Nagkaroon na ng mga bitak ang pader. Umaatres na naman ang mga halimaw. Sa isip ng matanda, ito ang unang beses na nangyari ito. Karaniwan na ang beast tide ay sumusugod sa lungsod, sinisira ang lahat ng nasa paningin nila.
Normal na mawala ng daan-daang libong buhay ngunit 10,000 lamang ang nawala sa pagkakataong ito. Hindi ako makapaniwala. Sa isip ng matanda, kung wala ang mga gamit ni Neely, hindi ko alam kung maipagtatanggol pa ang Glory City. Sabi ng ating bida, parating na sila, naubusan na sila ng pasensya. Ang isang halimaw ay sumigaw ng napakalakas. Napansin ito ng matanda at ng ating bida. Nakatingin lang ang matanda sa halimaw. Ang halimaw na ito ay namumula ang mga mata. Ang City Lord ay napansin din ito. Maririnig ang mga halimaw na nagsisigawan. Nagsimula na namang sumugod ang mga halimaw. Ang medyo malaking halimaw ay binubuhat ng iba. Ang mga itim-gintong halimaw, parating na sila. Polanan ng pana. Makikita ang maraming pana na lumilipad. Ang mga black gold level na halimaw ay hindi naapektuhan sa mga pagsabog. Ang isang black gold na halimaw ay biglang tumalon ng malakas. Habang nakafocus ang mga pinuno sa malaking halimaw na ito. Feral na. Ang higanteng itim-gintong halimaw ay umaatake. Aatake ang black gold na halimaw. Nagliparan ang mga kawal. Ang mga itim-gintong halimaw. Nasira na nila ang mga pader ng lungsod. Lahat ng nakarating sa black gold rank, sugurin ninyo sila. Sinugod na ng mga eksperto ang mga nakapasok na halimaw. Mga ordinaryong mandirigma, mag-ingat. Dalhin ninyo sila papunta sa mansyon ng City Lord. Hanggat maaari, protektahan ang mga sibilyan. Sabi ng City Lord, Yeshu, manatili ka rito at tulungan silang itaboy ang natitirang mga halimaw. Masusunod, pinuntahan ng City Lord ang nagwawalang malaking halimaw. Sabi ng Patriarch ng Sacred Family, sa wakas ay nakikilahok na sa labanan, ano? Tutulungan kita. Kailangan ko pa ring panatilihin ang hitsura. Habang patuloy ang pag-atake ng mga halimaw, sabi ng isang kawal napakalalaki ng mga ito. Patuloy ang pagsira ng mga halimaw sa lungsod. Bang! Biglang sinipan ng City Lord ang isang malaking halimaw. Tumingin ito sa iba pa. May tila pattern sa mga galaw ng mga itim-gintong halimaw na ito. Lahat sila ay sumusunod sa pamumuno ng isa sa mga Snowwind Demon Beast. Sabihin ng ating bida, manatili kayong lahat dito at bantayan ang mga pader ng lungsod. Mag-ingat, sabi ni Duzi, huwag kayong mag-alala. Mabilis na umalis ang ating bida. Habang sumisigaw ang isang kawal. Ang mga sumugod sa malaking halimaw ay pinagpaglang nito. 3 black gold experts ang agad na natangay. Nakakatakot. Ang halimaw na ito ay isang hakbang na lamang mula sa ranggo ng alamat. Mabilis na lumipad ang City Lord. Habang papasugod ito sa halimaw. Nag-transform na ito. Napansin ito ng halimaw. Mabilis na papasugod ang City Lord habang naka-full transform, gagawa ito ng pag-atake. Ang pag-atake ay nasangga ng halimaw. Sabi ng dilawang buhok, ang lakas. Sabi ng violet ang buhok, tulungan natin. Sumugod na ang dalawa. Sa isip ng Patriarch ng Sacred Family, malakas nga. Kung si Yezang ay, aksidenteng, mapapatay ng Snowwind Demon Beast, mas magiging mabuti pa. Tutulong din ako. Aatake ang malaking halimaw. Sinalo ito ng City Lord. Boom! Tiyak na hindi ko hahayaang gumala-gala ito at magdulot ng pagkawasak. Sa lahat ng dako, sugurin mo ako. Katapusan mo na. Gumawa ng energy slash ang Patriarch ng Sacred Family. Ganap na hindi nasaktan. Ang aking pag-atake ay walang epekto. Sa isang tumpok ng mga bato. Ang lalaking ito, habang nakatago ang ating bida sa isip niya, si Shenhong ay tiyak na naghahanap ng pagkakataon para saksakin sa likod ang City Lord. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Gumamit ng skill ang City Lord. Makikita ang itim na mga apoy sa halimaw. Sumigaw ang halimaw. Sinapak nito ang City Lord. Habang duguan ang City Lord sa isip niya, mahirap na patayin ang halimaw na ito ng direkta, at ayaw ko ring ipakita ang anumang lihim kong galaw sa harap ni Shenhong. Aatake na naman ang halimaw. Nakailag ang City Lord.
Sabi ng City Lord, huwag kayong lalaban ng harapan dito. Lahat, itulak ninyo ito papunta sa mansyon ng City Lord. Masusunod, makikita ang makapal na usok. Ang mga halimaw ay sumugod na. Takbo, gumawa ng pag-atake ang tatlo. Sabay takbo ng City Lord, habulin ninyo ako. Habang hinahabol ng halimaw ang City Lord may napansin ito. Nakita at naramdaman nito ang array. Tapak nito ng madiin sa lupa. Huminto na ito, habang nakatingin lang sa City Lord. Sabi ng City Lord, tumigil ito. Sabi ng katabi ng City Lord, Sir, ano ang gagawin natin ngayon? Dahil hindi ito lalapit sa atin, tayo ang mag-i-initiate ng pag-atake dito at itulak ito papunta sa mansyon ng City Lord. Nag-full transformation ulit ang City Lord, hindi mo nasisirain pa ang lungsod na ito. Sabay sugod nito sa halimaw. Lumapag ito sa harap ng halimaw. Bigla itong umatake sa halimaw. Ang sword energy ng City Lord ay nasasaktan ito. Maganda ang takbo ng mga bagay-bagay, ang halimaw ay tiyak na iiwas sa harap. Sumigaw ng malakas ang City Lord. Ang halimaw ay pinaulanan ng City Lord ng pag-atake. Ang halimaw ay bahagyang napaatras. Habang inaatake ito ng City Lord, sumigaw ang halimaw. Patuloy ang pag-atake ng City Lord. Ano iyon? Sinasalakay nga pala ito, diretso sa mga pag-atake. Biglang umatake ang halimaw at tinamaan ang City Lord. Lipad ang City Lord, suka ng dugo, nawala na ang transformation. Biglang dumating ang Patriarch ng Sacred Family, City Lord. Ayos ka lang. Sa isip nito, pagkakataon. Nakatingin lang ang City Lord. Ganun din ang Patriarch ng Sacred Family. Ang mga sugat ni Yezang ay mukhang hindi naman gaanong mabigat. Hindi ko pa rin siya mapapantayin. May napansin ito sa gilid. Parating na naman ito. Biglang umalis ang Patriarch ng Sacred Family. Habang nakatago sa isip ng ating bida, ang City Lord ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Si Shenhong ay naghahanda na ring magdulot ng gulo sa sandaling kaya niya. May nilabas na isang scroll ang ating bida, kailangan kong alagaan muna ang itim gintong halimaw na nangunguna sa kanila. Hindi ko inakala na gagamitin ko ito ng ganito kaga. Kinagat ng ating bida ang kanyang daliri. Sabay lagay nito sa scroll. Summoning Technique hahaha. Legend Rank Forbidden Technique, Fiery Flame Explosion. Naglabas ito ng napakalaking fireball. Dali-dali niya itong inatake sa halimaw. Nakita ito ng halimaw at ng City Lord. Umilag na ang City Lord, sabi niya, isang fireball. Tumalon naman ang halimaw. Lumagpas ang malaking fireball. Sa ganitong kalaking katawan, medyo mabilis pa rin ito. Tumigil ang malaking fireball. Napansin ito ng halimaw. Biglang nag-utsar ng malaking fireball. Biglang gumawa ng ice wall ang malaking halimaw, habang papalapit ang fireball. Tumama ang fireball sa ice wall. Dahan-daang nasesire ang ice wall. Tuluyan nang nasira ang ice wall, tumama na ang fireball sa halimaw. Sa sobrang lakas ng pagsabog nadala pa ang katabi ng City Lord. Napatulandan ang Patriarch ng Sacred Family. Makikita ang napakalaki at napakalakas na pagsabog. Lumipad ang halimaw. Bumagsak na ito sa lupa. Wala nang malay ang halimaw at sunog ito. Sabi ng Patriarch ng Sacred Family, ang kapangyarihang ito. Sa isip niya, tiyak na hindi ito ang kayang gawin ng isang Black Gold Demon Spiritualist. Posible kayang si Yemo ay bumalik na. Mabuti na lang at hindi ko inatake si Yezang. Habang nakaupo ang City Lord, sa isip niya, sino iyon? Isang legend rank expert lamang ang makakapagdulot ng ganitong kalaking pagkawasak. Ang ama ay nagsasanay ng Snowwind techniques, kaya tiyak na hindi ito gawa niya. Sa isip ng City Lord, siya lamang ang legend rank demon spiritualist sa Glory City. Posible kayang may iba pang kayang mag-activate ng isang legend rank incantation na ganito kalakas. Sa isip niya, si Ancestor Yeyan. Pero hindi siya makakagamit ng kahit isang teknik habang nakakulong sa soul puppet na iyon. Tama,
Posible kayang ang nakatagong master ni Nieli. Kung siya nga ang nagligtas sa akin, parang nakakuha pa ng isa pang tagapagtanggol ang Glory City. Maaaring hindi siya mamamayan ng Glory City, pero dahil sa relasyon ni Nieli at Yuner, kung ang Glory City ay magkakaroon ng anumang problema sa hinaharap. Ang ekspertong iyon ay tiyak na kikilos. Basta hindi ko ipakikita ang sarili ko, si Shenhong ay hindi basta-basta kikilos. Kailangan kong tulungan agad sila sa ibang black gold rank na mga halimaw. Kunin mo na lang na ang scroll na ito ay bahagi ng Dode. Makikita ang pinagbagsakan ng halimaw. Nagkamalay na ang halimaw pero hindi pa makagalaw. Dumating na ang mga pinuno sa pinagbagsakan ng malaking halimaw, sabi ng City Lord, buhay pa pala ito. Sabi ng City Lord, maruming hayop. Sinaktan mo ang lungsod ko at pinatay ang mga mamamayan ko. Sabi ng Patriarch ng Sacred Family, City Lord, kumusta na ang mga sugat mo? Sabi ng City Lord, pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, kapatid na Shen, pero ayos lang ako. Sabay labas ng City Lord ng espada. Tumalon ang City Lord habang nilagyan niya ng Soul Force ang kanyang espada. Sabi niya, wakasan ko na ang buhay mo ngayon. Sa sandaling iyon, si Ye Zhang ay tila pumasok sa isang mahiwagang estado. Ang pinagsamang kaalaman sa martial arts na kanyang naipon sa buong buhay niya ay nagsama-sama sa pagtaman ng espadang ito. Napansin ito ng malaking halimaw. Naglabas pa ang halimaw ng mga yelo para dumipensa. Gagawa ng napakalakas na pag-atake ang City Lord. Nawasak ang ice wall na ginawa ng halimaw. Boom, napakalupit na pag-atake, biglang lumaki at humaba ang espada ng City Lord. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.